ika-5 laban ngayon, sinusunod pa rin ang mga patakaran sa boxing ng Khmer. Nakikita natin ito, pulang bahagi. Galing siya sa Anhui. Liba Ilin, nakilala sa kanyang karera sa pakikipaglaban. Taas, 1.0 metro. Ang kanyang pisikal na kalagayan ay lubos na kapakipakinabang sa antas na ito. Ang asul na bahagi ay mula sa Lauchat, Cambodia. Ito pa rin ang pre-competition apprenticeship dance ceremony. Ang karanasan ni Libolin sa tugma. Sa katunayan, ang bilang ng mga Khmer boxing match sa Cambodia, mayroong lubos na ilang. Kung gayon, ang larong ito ay dapat na napakarami pa rin. Mabilis na umangkop. Nagsimula na ang karera. Napakabait ng dalawang manlalaro. Isang yakap ang nag-umpisa sa laban ngayon. Bahagyang itinaas ni Libolin ang kanyang paa. Maaari mong hawakan ang ulo ng asul na manlalaro. Ang taas na ito ay isang malaking bentahe. Bagamat mas matangkad si Libolin. Pero tingnan mo, patuloy pa rin ang pagsusulong ng korte. Patuloy na pagpapaitli ng saklaw ng welga. Patuloy na nag-aaway ang magkabilang panig. Sa makatuwid, ang dalas ng puwersa exerted sa panahon ng rear limb pabalik sweep ay relatibong mataas. Wow, mabigat talaga ang high sweep na ito. Dahan-dahang sumulong si Libolin. Pero magaling din si Lauchat sa pagkontrol sa eksena. Ang pamamahala ng distansya ay lubos na nakaranas. Ang ilang tuwid na pagtatapos ni Liba Ilin. Kahit na ang mga mahabang welga ay hindi nakuha, ang sitwasyong iyon ngayon ay talagang mapanganib, hindi makatalikod. Pagkatapos, wala nang nawala. Medyo kinakabahan si Libolin. Magpahinga ng kaunti, medyo masikip ang katawan ko. Hindi na naman natuloy ang rear swing. Kailangan pa ring maging mapagpasya ang mga pagkilos. Malapit nang magkadikit ang dalawa, hindi siya masyadong nag-adjust sa focus niya. Ang mga hakbang na ito upang mamuno. Parang dihasang manlalaro pa rin si Lauchat. Sa court, kalmado siya at hindi nagmamadali. Ang paghawak ay medyo matatag pa rin. Naku, mataas na pagwawalis. Medyo kinakabahan si Libolin. Magpahinga ang iyong pag-isip. Nagpalitan ng binti ang magkabilang panig. Ngunit mas mabilis pa ang pagkilos ni Lauchat. Maaari kang gumawa ng higit pang mga diskarte sa pagkontrol ng tuwid na linya ng binti. Habang si Libolin ay nagtatapon ng suntok sa likod ng kanyang kalaban, ang isa ay nasa kanang bahagi. Isang kilos ng pagbaba ng kanyang ulo upang umiwas. Ang kalaban ay may back sweep. Sa pag-iwas sa mga pamamaraan ng kamao ng kalaban, mag-ingat sa mataas na sweep kicks ng kalaban. Natapos na ang unang round. Ang magkabilang panig ay naglaro ng medyo matatag. Medyo kalmado rin siya sa kanyang pag-isip. Ngunit punong-puno rin ito ng nakamamatay na layunin. Lahat ng mga kaibigan ko ay dumalo sa event na ito. Kung mayroon kang isang paboritong manlalaro, maaari kang magsaya at magsaya para sa kanila sa nilalaman ng iyong puso sa site. Mabuti, okay. Kung mahilig ka sa pulang bahagi, ibigay mo sa akin ang ilan sa iyong mga tingin. Bigyan ng aming asul na panig ng ilang mga sigaw. Tama yan. Habang nanonood ng laro, maaari naming gawin hanggat gusto namin. Sumisigaw para sa mga manlalaro na mahal natin, mga kababaihan at mga ginoo. Sana makasama ko ang boses mo sa kompetisyon, okay?
Ikalawang pag-ikot, kami. Nakita ang coach ni Libolin sa labas ng court, si Liu Xiaoming, habang nakahiga sa gilid. Ang taktikal na kaayusan na ito, kung magagawa niya ito sa ikalawang round, may mas malinaw na mga pagpapabuti. Tulad ng inaasahan, lalo pang naging determinado si Libolin, mas mahigpit pa ang presyon. Bigyang pansin ang mga paa sa likod ng kalaban at pabalik na pagwawalis. Sa katunayan, ang kanyang katumpakan ay medyo mataas. Front sweep, hindi natuloy ang mga front limbs at rear sweeps. Nagpalitan ng suntok ang magkabilang pano. Magsagawa ng tuloy-tuloy na output ng pagkilos. Dahil sa isang solong paggalaw, malakas pa rin ang kakayahan ng kalaban na makaiwas. Pindutin ang higit pang mga combo ng 1, 2, 3, magwalis ng mataas. Dahil mahaba ang kanyang mga braso at braso, sa panahon ng mga follow-up na aksyon, laging makakakuha ng distansya mula sa pag-urong ng kalaban. Kailangan ni Libolin na magsagawa ng inisyatiba para mas maraming pinsala. Malapit na paglapit, alinman sa mga panig ay hindi nagkaroon ng labis na slams o ganitong uri ng pag-ugali sa pag-aaklas. Kailangan pa rin maging mas aktibo si Libolin. Subaybayan ang higit pang mga paggalaw. Magkakasunod na suntok ang nakalapag. Kailangan mong maglaro ng higit pa sa mga combo na ito. Dahil sa unang hit, ang kalaban ay may malakas pa ring kasanayan sa pag-iwas. Kailangan mong ituon ang iyong sariling pinsala at sentro ng grabidad. Ilagay sa ikalawa at pangatlong combo. Bigyang pansin ang iyong leg kapag lumapit ka. Huwag hayaang kontrolin ng ibang tao ang iyong leg. Gayunpaman, kailangan mong maging mas aktibo. Huwag yumuko ang iyong ulo. Libolin sa ikalawang round ng ilang laro. Kapag nahulog sa malapitan, hinawakan ng isa pang lalaki ang kanyang leg. Ito ay napakadelikado pa rin. Patuloy na pagtugis ng suntok. Hindi ka maaaring maglaro ng matagal sa kalaban sa pamamagitan ng paghihintay para sa tamang sandali. Ang pag-activate ng kalaban ay parehong maingat at mabilis. Kung susubukan mong kumuha ng mga puntos ng sabay-sabay, hindi mo matatalo ang kalaban. Sa lahat ng mga miyembro ng madla na naroroon, muli, cheers para sa ating mga atleta. Bigyan ng mga contestants ng ilan sa iyong mga sigaw. Ikatlong pag-ikot. Para kay Libolin, gayunpaman, dapat tayong kumilos ng mapagpasya at aktibo. Huwag mong hintayin ang ibang tao. Nga pala, sa pag-akyat ko, medyo mahigpit ang pressure, at ang dalas ng pagkilos ay tumaas.
Hindi ka maaaring makipag-ugnay sa ibang tao sa katamtaman hanggang sa mahabang distansya. Naranasan pa rin ni Lotchat. Medyo mas matangkad siya kaysa kay Libolin. Ngayon, nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Nang makagawa ng pagkilos si Libolin, masyadong malakas ang ritmo. Huwag ipagwalang bahala ang iyong lakas kapag nag-ehersisyo ka ng lakas. Napalampas na naman ang mataas na pagwawalas. Mahusay na pag-iwas sa kalaban. Alam mo, si Lotchat ay palaging patungo sa lumipat ang kaliwang bahagi ni Libolin. Maaari itong epektibong maiwasan ang mga ito. Ang mga paa sa likuran at hulihan ng mga binti ni Libolin ay nag-ehersisyo ng malakas sa paggalaw na ito. Dalawang magkakasunod na interception, isang tuhod push, isang tuwid na push. Kapag malapit na, kailangang bigyang pansin ni Libolin ang pagkontrol sa kanyang lead. Hindi ka maaaring mahuli sa kabilang panig. Ipinakita niya ito sa unang dalawang pag-ikot. Kapag malapit ka na, medyo nanghihina ang lead mo. Maganda ang mga binti sa likuran at isang back sweep. Sa buong pagsisikap ng puwersa, malinaw pa rin ang motibo ni Libolin. Madaling mahulaan ng kabilang partido. Kailangan mong magdagdag ng higit pang mga epekto. Ilagay ito sa pangalawa at pangatlong beses, kahit sa ika-4 na combo. Sa ikatlong round, medyo pagod na ang magkabilang panig. Patuloy na naglaro si Lotchat. Magkakasunod na suntok ang nakalapag. Sinikap ni Lotchat na makaiwas sa kabuluhan. Pag-iwas habang sinusubukang maghanap ng mga pagkakataon. Kinailangan ni Libolin na sakupin ang huling 10 segundo o higit pa. Available na ngayon ang mga tuloy-tuloy na suntok. Natapos ang laro. Narito ang lahat ng mga resulta ng tugma. Hukom Giri, 1, 29 hanggang 29. Hukom Giri, 2, 29 hanggang 29. Hukom Giri, 3, 29 hanggang 29. Ang larong ito, pare-pareho ang naging desisyon ng tatlong hukom. Pantay-pantay ang pagkakatugma ng dalawang panig. Walang dagdag na kompetisyon.